Good evening po sa ating mga kapatid. Tayo po ay darako sa ating prayer meeting sa gabing ito. And magsisimula po tayo ng panibagong aklat, pero nasa John pa rin po tayo. Second John chapter 1 verse 1 to 30. So inaanyayahan ko po kayo na buksan ng iyong Bible sa Second John chapter 1 verses 1 to 3. And habang po hinahanap niyo po ito sa inyong mga Bible, inaanyayahan ko din po kayo mga kapatid na kayo po ay mag-comment sa ating live ngayon sa mga panalangin na gusto niyo pong i-request para masamahan po namin kayo sa pananalangin as well as sa mga pasasalamat po ninyo na tinugon ng ating Panginoon sa ating panalangin. Sige po, kung nahanap na po natin, sabay-sabay po nating basahin ang Second John chapter 1 verses 1 to 3. Sabi dito, the elder to the elect lady and her children, whom I love in truth, and not only I, but also all who know the truth, because of the truth that abides in us will be with us forever. Grace, mercy, and peace will be with us from God the Father and from Jesus Christ, the Father, Son, in truth and love. Purihin po ang salita ng Panginoon. Dito po sa letter na isinulat po ni John na ina-identify niya po yung sarili na dito as the elder, and yung letter po na ito ay sinusulat niya sa elect lady, na ibig sabihin po ng elect lady dito is a church na kung saan yung church na ito ay may mga children or mga member. So sa Bible po kasi usually yung church is in feminine form, and usually sinasabi yun ng mga manunulat na pinipertain sa church or elect lady, something like that. And yung sulat po na ito ni Elder John ay patungkol or papunta sa church na ito at sa congregation, na kung saan ina-identify niya nga po na mahal niya po ito sa katotohanan, at also ang mga mananampalataya na nasa katotohanan ay kasama nila. Ang pinaka main point po dito ng letter ni John is to highlight po ang pangumusta or greetings sinasabi ng isang mananampalataya sa isang simbahan, na kung saan pinapaalala din po niya sa sinusulatan niya ang kagandahang loob ng ating Ama at ng anak na Jesus sa katotohanan at pagmamahal. Sinasabi din po dito na si John ay ina-uplift niya yung spirit ng mga ng church na ito, na kanyang sinasambit yung pagmamahal at patuloy na pangangumusta sa mga members na ito. Makikita din po natin dito mga kapatid na ang katotohanan na nananatili sa lahat ng mga anak ng Diyos ay patuloy na nag-a-abide forever. Yun po ay makikita natin dito sa verse 2, na kung saan yung truth na binigay sa atin ng ating Ama is hindi na mawala yun. Alam naman po natin sa ating mga previous na napag-aralan na kung saan uh, ang Diyos ay pagmamahal, as well as siya din po ang truth. And lagi po yung sinasabi at nilalagay ni John sa kanyang text. Makikita natin yun nung napag-aralan natin yung First John, yung identity natin sa ating Panginoon, na kung saan siya yung truth and tayo po ng mga nasa kanya, na anak niya ay patuloy na nananatili sa truth because that's our identity. And to prove this mga kapatid na ang Panginoon ay ang katotohanan at ang buhay, makikita natin ito sa John 14 verses 6. Patuloy, yan sabi nga doon, no? Jesus is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him, or except through Jesus Christ. So siya po ang katotohanan at ang buhay. At ito po ay sinusuportahan din ng John 1:14, na kung saan itong salita na ito na nagkaroon ng buhay at nanahan sa atin. And nakita natin yung glory niya, ng glory ng Panginoong Jesus na galing po sa Ama.
ang Jesus na galing sa Ama ay naging full of grace and full of truth. So nakikita po natin dito yung salitang grace and truth na pinapatunayan po nito na ang Panginoong Hesus ay ang katotohanan at ang buhay. And bilang identity na ang Panginoon ay ang pinagmulan ng pagmamahal at katotohanan, tayo din po ng mga anak niya ay nag-aabay din sa katotohanan because tayo ay sumasa Kanya at siya ay sumasa atin. And ito po ay ang forever identity natin sa ating Panginoon. And sabi nga po ni Paul sa kanyang text sa 1 Corinthians 13:6, no, mga kapatid, tayo po ay hindi tayo nagre-rejoice sa wrongdoing bagkus we rejoice with the truth. So we rejoice with the Father, we rejoice with Jesus Christ. Kasi siya po ang katotohanan kung saan yung wrongdoing is dapat atin na pong nawala sa ating life cycle because tayo po ay kanya nang binago or nirenew na tayo ng ating Panginoon. And patuloy na tayong rumalakad at nagre-rejoice sa katotohanan. And same din letter ni Paul sa Ephesians 5:14-15 na kung saan tayo po ay hindi na po mga children, na yung children kasi ay sinasabi dito mga kapatid na bago pa lang sa Panginoon at patuloy na nagkakasala and binabago yung sarili. And yung mga children is ang tendency nito is natotoss and fro sila ng mga nangyayari sa buhay or mga doctrine or mga nakikita nila sa kanilang paligid. So hindi na po tayo ganun. And binago na po tayo ng ating Panginoon. Rather, ang sabi ng Panginoon dito sa Ephesians, no? I speak the truth in love and we need to grow up sa salita niya because we are in Christ who is the head. So yun po mga kapatid, no? Bukod sa identity natin na katulad tayo ng ating Panginoong Hesus na puno ng pagmamahal at katotohanan, yun po ay dapat lagi nating dala-dala because kung ano po ang Ama, yun po ang anak, which is Jesus Christ. And nakita natin sa gospel kung paano siya o paano niya hinighlight yung form na ito or yung pagmamahal at truth sa kanyang mga disciples and eventually sa mga congregation. And ganoon din po ang na-receive natin kung saan nakilala natin ang ating Panginoong Jesus sa ganitong identity. And nagpapasalamat po tayo na dala-dala natin iyon sa ating pamumuhay. Yun po ang sinasabi ni John sa church na kanyang sinulatan na kanyang ina-uplift and pinapaalalahanan na tayo dapat ay laging mamuhay sa pagmamahal at katotohanan and dapat lagi natin yung dala-dala. And doon po sa last verse 3 na kung saan sinabi niya yung grace, mercy, and peace ng Panginoon na nanggaling sa Panginoon ay ating ini-speak dapat, no, sa ating mga kapatiran at mga minamahal sa buhay. Alam naman po natin yung ang bibig ay pwedeng magamit sa pag-curse as well as sa pag-bless. And tayo po na dapat na mga Christian is wala na dapat tayong curse na ginagawa kundi puro na lang po pagbe-bless ang ginagawa na nanggagaling sa ating bibig. And dito po sa greetings na sinabi nito ni John, pagbabasahin lang natin to at hindi natin titingnan yung meaning na nakapaloob dito. Pwede nating masabi na binabati lang ni John yung church na ito or binabati lang ni John yung specific na sinusulatan niya. Pero makikita po natin dito na si John ay bukod sa ina-uplift niya yung spirit and kanyang pinapaalalahanan yung church na ito, is nag-i-speak din po siya ng blessing sa simbahang ito. Na sinasabi niya dapat tayo din po ay maging ganun. We should speak blessing sa ating mga kapatiran, sa ating member ng body of Christ. And tayo po ay dapat na ginagamit yung ating mga bibig, hindi para i-judge sila, hindi para pag-usapan, hindi para i-chismis. Bagkus sila po ay i-uplift, paalalahanan, and speak of love. And patuloy na paalalahanan ng grace, mercy, and peace na nanggagaling po sa ating Panginoon. Sapagkat
yun po ang dapat na lagi po nating ginagawa, na magkaroon din po tayo ng fellowship sa ating mga kapatiran. And to back this one up, so makikita natin sa 1 Timothy chapter 1 verse 2. Maging sa 2 Timothy din laging sinambit din ito ni Paul yung kanyang sinulatan, yung kanyang uh, apostle na si Timothy, na kanyang mini-mentor, no? Sabi niya dito, grace and mercy and peace from God, the Father and Christ Jesus our Lord. So, ang pinagmulan po ng grace, mercy, and peace is ang Panginoong Jesus. And yung ino-offer po ng grace, mercy, and peace na ito is blessing para sa atin. And we as a Christian should speak blessing as well sa ibang tao. And kung makikita natin, to sum it up mga kapatid, na sinasabi dito ni John na tayo po ay magkaroon ng fellowship sa isa't isa, ipanatilihin natin ang pagmamahal, panatilihin natin ang katotohanan na patuloy na nananahan po sa atin. At dapat po ito ay hindi na mawawala sa atin. And we should continually speak blessing sa isa't isa. And in-encourage ko po kayo mga kapatid na tayo po ay patuloy na manahan sa ating identity, na kung saan ang Panginoon na yung nagiging center and nagdadala ng ating identity. At tayo po, mga anak niya, ay patuloy na nag-o-obey sa mga sinasabi niya. Kaya mga kapatid, kung ano man ang ating mga dinadala sa ngayon, as well as meron man tayong mga problems, hindi po sana dapat natin kaligtaan na tayo makipag-fellowship, mag-greet, magpapaalalahanan sa bawat isa. And we should speak blessing all throughout sa ating buhay, patuloy na paglakad sa Panginoon. Yun lamang po mga kapatid, tayo po ay manalangin na sa pinagpalang gabi po sa ating lahat.